Maraming nalungkot, marami ang nanghinayang, marami ang hindi makapaniwala. Marami ang nag-iisip ng netizens ngayon kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng kapuso actress na si Kate Valdez at ex-PBB housemate at content creator na si Fumiya Sankay. Nitong nakarang araw lang ay nakabasa ang mga netizens ng tila cryptic post mula sa social media ni Kate at naging palaisipan ito sa kanila. Ito rin ba ang paraan niya ng pagsasabi na nagtapos na ang relasyon nila ni Fumiya? Ilang art cards din kasi ang nirepost ng aktres sa kanyang IG story na naglalaman ng mga mensahe na maaaring maging hint o clue sa estado ng kanyang love life ngayon. Ayon sa isa rito na mula kay Melanie Tonya Evans, actions reveal who a person truly is. Words only show who they pretend to be. Ang isa naman ay nagsasabing, the more honest you are about who you are, the faster what doesn't belong lets go of you. Ang dalawa naman ay parte ng lyrics ng kanta ni Olivia Rodrigo na Favorite Crime, na nagsasabing, the things you did. Well, I hope I was your favorite crime. You used me as an alibi. I crossed my heart as you crossed the line. At kanta ni Billie Eilish na Happier Ever After na, and I don't talk about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that's embarrassing. You were my everything, and all that you did was make me sad. Base sa mga mensahe na ito na ibinahagi ni Kate sa kanyang mga followers, masasabing nagkakaroon ng problema ang relasyon nilang dalawa ni Fumiya ngayon. Kahit sa IG followings ni Kate ay hindi na makikita ang pangalan ng Japanese artist at TV personality dahil inunfollow na siya ng aktres. Nawala na rin sa feed ng aktres ang mga litrato nilang dalawa na magkasama. Pero mababasa pa rin ang pangalan ni Kate sa mga oras na ito sa followings list ni Fumiya. Ang kanilang litrato naman nakuha noong December 2025 at nakapin din sa profile niya ay nandoon pa rin as of now. Unang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa noong ilabas ni Kate ang mga sweet photos nila ni Fumiya sa bakasyon nila sa Hong Kong Disneyland. Para sa kanyang kaarawan noong August 2024, marami ang kinilig dito at nagsabing bagay sila sa isa't isa. Ani pa nga niya sa caption ng post, "Thank you for making my birthday so magical, and for making the kid in me feel so happy." Ganon din naman si Fumiya, na nagpost ng litrato nila at nireplyan ni Kate ng, "Arigato fufu." Kaya naman na makapanayam ang aktres ng 24 oras. Sinabi niya na regalo ni Fumiya sa kanya ang Disneyland trip na yon, dahil gusto nitong mag-celebrate ng birthday si Kate kasama siya. Puring-puri pa nga ng aktres ang kabaitan ni Fumiya at sinabing she's at peace with his company. Ani Kate sa interview, "Parang I'm very at peace when I'm with him. And I feel like parang kahit na may problema, he's there always talaga." Sa interview din na yon na amin ni Kate na tumitibok na ang puso niya para kay Fumiya, pero hindi naman diretsong inamin ang estado nila. "Sobrang happy kami sa isa't isa, sa presence ng isa't isa. And I'm happy and I'm grateful for him." Nagawa na lang nilang dalawa na aminin ang tungkol sa kanilang relasyon, ilang buwan bago matapos ang taong 2024. Magkasabay ding sinalubong ni Kate at Fumiya ang pagpasok ng 2025 sa Taiwan. At nagtungo naman sila sa Japan pagkatapos nito, kung saan nag-photoshoot sila na kimono-themed at nag-strawberry picking. Sa naging guesting naman nilang dalawa sa Fast Talk with Boy Abunda, isang taon matapos na mapag-usapan ang tungkol sa pagkakamabutihan nilang dalawa, naging paksa nila ang pagpapakasal. Natanong kasi ang dalawa kung napag-uusapan na rin nila ang tungkol dito. Ayon kay Kate, naniniwala siyang oras na para pag-usapan ang kasal at pag-settle down. Kasi we're not just together for joke-joke lang. Sometimes there's a question din na you have to know about the financial stuff. Paano yung mga ganong bagay? Sinabi rin ni Kate na papunta sila sa ideya na bubuo sila ng sariling pamilya. Papunta naman doon, pero we're still enjoying our time. Bukas din si Kate na maranasan ang kultura na kinalakihan ni Fumiya kung magkakaroon ng posibilidad na lumipat sila ng Japan. Kasi syempre I grew up here, pero experiencing that, his culture as well, I think it's good kasi I have to know. I have to know his values more, his culture.
So yeah, I'd love to. I'd love to experience that. Ganoon din naman ang nararamdaman ni Fumiya at sinabing pinag-uusapan nila ang kanilang future. I know the right time will come. Definitely, di ba? That's why now we focus on ourselves. Pero syempre, I want to be with her. Para naman kay Kate, her world is better because of Fumiya, na kanya namang sinabi rito noong magdiwang ang Japanese artist ng kanyang kaarawan noong March 2025. Nagkakilala sina Kate at Fumiya sa tulong na rin ng common friend nila. Dumalo ang aktres sa isang event kung saan nakatakdang mag-perform si Fumiya. Hindi naman niya inaasahan na manonood ang aktres noong mga oras na yon. Si Kate naman ay pamilyar na kay Fumiya dahil napapanood niya ito sa Pinoy Big Brother 8. Pagkatapos ng performance, ay ipinakilala na sila sa isa't isa at nagpasama rin ang kaibigan nila sa kanilang dalawa. Doon na nakahanap ng pagkakataon si Kate para sabihin kay Fumiya na napapanood niya ito at tawang-tawa siya sa personality ng Japanese artist. Iyon na rin daw ang simula ng kanilang friendship. Para naman kay Fumiya, love at first sight ang naramdaman niya para kay Kate. Si Kate naman ay umamin na nabighani rin siya sa kagwapuhan ni Fumiya. Hindi dumaan sa tradisyonal na ligawan ang dalawa dahil wala sa kultura ng mga Japanese ang manligaw. Casual going out lang daw ang ginagawa nila. Ikinagulat ito ni Kate pero straightforward naman daw si Fumiya na umamin kung ano ang nararamdaman niya para sa aktres. 2 buwan sila naging magkaibigan at 3 buwan namang nasa dating stage. Si Fumiya naman ang unang nagsabi na I love you, both in English and Tagalog. Ani Kate, I saw him as someone I want to keep as a very good friend. I don't know if it's toxic or what, but I have this belief that if someone is a friend, the relationship will last longer. So I don't want to ruin that, but he's the one to fall first. Semi-long distance ang setup ng kanilang relasyon dahil nakabase sa Japan si Fumiya at umuuwi lang ng Pilipinas minsan sa 1 buwan. Kung mayroon ngang katotohanan na hiwalay na silang dalawa, maraming fans ang na-heartbroken sa balitang ito. Hindi kasi inaasahan ng mga fans na mabilis lang magwawakas ang kwento nilang dalawa bilang mag-boyfriend-girlfriend. Hanggang sa ngayon nga ay wala pa ring pahayag ang magkabilang kampo tungkol dito. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.